Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Lalaking mahilig daw makipag-chat sa menor de edad online, naging most wanted sa Pampanga. Dahil tila hindi nakukontento sa talking stage si Kuya, suspect na siya ngayon sa pangingidnap at pananamantala ng isang dalagita. Sabi niya kakain lang sa labas. Natakot po ako kasi nga ay nandun na po ako sa point na ganun na po. Pero ang catch, wala na raw ang suspect sa kanilang lugar at matagal ng incognito. Mahuli na kaya ang matinik at mailap na suspect? Walang lusot ang may atraso, walang ligtas ang abusado. Bibigyan ng tugon ang bawat reklamo at hahanapan namin ng resibo. Magandang hapon ako po si Emil Sumangil. Nakipag-chat ang isang lalaki sa isang menor de edad. Nakipag-bitap sa karaw, kinidnap ang dalagita at pinagsamantalakan. Makalipas ang 9 na taon, natuntun din ng mga otoridad ang suspect at saan pa nga ba? Di sa online at aktibo pa rin daw palang ng bibiktima. Your time is up, Kuya. Tama na po ang trip ninyo. Hunyo nitong taon, buong tapang na humarap sa resibo ang biktima na si Jana, hindi niya tunay na pangalan. Sa murang edad na 16 na taong gulang, nagtiwala siya sa matatamis na salita ni Joel, lalaking nakilala niya online. Ang 33 taong gulang na si Joel, naghahanap lang daw ng makakausap. Tingin ko mabait siya kasi nga hindi ko pa alam sa isip ko noon bata pa po ako. Makalipas ang halos 2 buwan na palitan ng messages, si Joel humirit na raw ng meet up sa dalagita. Sinundo niya po ako sa amin. Nagkita Tapos wala po yung mga magulang ko. Nasakto na sa hospital po yung papa ko. Sabi niya kakain lang po kami sa labas. Pero ang masaya sanang pagkipagkita ni Jana kay Joel, nitya na pala ng isang malagim na pahungol. Dalagitang nakipagkaibigan sa 33 taong gulang na lalaking nakilala online, naniwalang harmless ang kanyang newfound friend na si Joel. Tingin ko mabait siya kasi nga hindi ko pa alam sa isip ko noon bata pa po ako. Dahil maayos naman daw kausap sa chat at video call, pumayag si Jana na makipag-meet up nang ayain daw siya nitong lumabas para makipagkwentuhan. Sinundo niya po ako sa amin. Tapos wala po yung mga magulang ko. Nasakto na sa hospital po yung papa ko. Tapos, ayun, sinundo niya po ako. Tapos sabi niya, kakain lang po kami sa labas. Pero nang mapansin ng biktimang si Jana na napapalayo na sila sa napag-usapang kainan, dito na nagpumilit ang dalagita na uuwi na lamang siya. Manahimik daw po ako. Papatayin niya daw po. Pati yung mga magulang ko, dadamay niya po. Pero ang kamitap na si Joel, nagpatuloy pa rin daw sa pagharurot ng kanyang motorsiklo. Hindi ko po akalain na dinala niya po ako sa doon sa Candaba po, doon sa kaibigan niya. Akala ko po kasi na kain sa labas pero doon po ako dinala, doon sa kaibigan niya. Bata pa po ako nun, tapos ganun pa po yung nangyari. Hindi ko alam kung anong mga ginawa ko. Nang makarating sa isang bahay sa Candaba, Pampanga, sinimulan na raw ni Joel na pagsamantalakan ang nooy 16 na taong gulang na si Jana. Natakot po ako kasi nga ay nandun na po ako sa point na ganun na po. Takot po ako na baka may mangyari. Ganito po, ayan nga, yung kinakakatakutan ko, nangyari na nga po. Sa mga sumunod na araw, mas lalo pang tumindi ang kanyang kalbaryo
nang hindi na raw siya palabasin ng bahay. Hindi po ako pinapakain. Nalabas po siya na makikipag-inuman tapos sugal. Nang hindi na makontak si Jana ng kanyang ina, dito na siya humingi ng tulong sa mga pulis at barangay. Wala na akong pag-asa sa buhay ko nun. Sabi ko, yung anak ko wala. Tapos yung asawa ko may sakit pa. Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako. Ano po to? Alam ko po pagsubok sa akin to. Pero ang paghahanap sa dalagita, naging pakirapan daw, ayon sa Candaba Municipal Police. Itong ating biktima ay minor, ano? So napakapait at hindi maganda yung talagang naranasan niya sa suspect, ano? Iniwan siya sa isang bahay na sa kaibigan nitong suspect. Di umano itong communication gadget nitong biktima ay pinatay or lobat at that time kaya hindi siya makakontak sa mga kamag-anak o kaibigan niya. Mas lalo pa raw tumindi ang pag-aalala ni Lorna nang hindi nila malaman kung saan hahanapin ang dalagita. Siya ang panganay ko. Tapos may sakit pa yung asawa ko. Kaya gulong-gulo yung isip ko noon. Kala ko po patay na siya. Siyempre yung animal na lalaki na yun, hindi namin kilala talaga. Hindi naman pumupunta sa amin yan. Hindi po ako kumakain noon. Laging ako umiiyak. Tawag sa cellphone niya. Hindi niya sinasagot. Maging ang lokal na pulisya, hindi raw malaman kung saan magsisimula sa paghahanap sa dalagita. Dumulog tong biktima sa atin at tinulungan natin ng agad naman tinulungan, inasistahan tong biktima. Alam naman natin ang municipality of Candaba, area na ito ay tahimik, ano? So usually pag may mga ganitong mga insidente, so agad po natin tinutukan. Sa ikalimang araw mula nang huling umuwi si Jana, nakatanggap ng tawag si Lorna mula sa isang kaibigan ng kanyang anak. Si Jana, itinago raw ng isang lalaki sa kanilang bahay sa Candaba. Sabi niya, tita, nandito na po si o butis ka ako nandyan. Sinundo ko po, tumawag siya sa akin, sinundo ko sa Candaba. Sabing ganun. Ngayon po, tinatawagan ko po sa para magka-ustisya. Yung lalaki na yan, mamatay na sa kulungan. Yung lalaki ka kung sino ka man. Si Jana, nakahiram daw ng charger sa kapitbahay habang wala si Joel sa paligid. At nagawa niyang kumontak sa isang kaibigan niya at nagpasundo. Sa parehong araw, nagmadali si Lorna na puntahan ng anak sa Candaba. Sa mga oras na ito, abala raw sa pagsusugal si Joel. Pagdating sa bahay kung saan nagpapasundo ang dalagita, lumabas ang isang nangihina at tulirong babae. Nang lapitan ni Lorna, nakumpirma niya na ang babaeng nasa kanyang harapan ay ang panganay niyang 5 araw nang nawawala. Nakita ko po yung anak ko, nanggigigil ako. Di ko alam kung anong gusto kong gawin sa kanya o naawa ko. Tapos pag nakita ko, yun, umiiyak ako. Naawa pa rin talaga ako sa kanya dahil ilang araw wala siya. Yun nga, ngayon ko lang nalaman na hindi niya pinapakain. Kasama ang mga opisyal ng barangay ni Lorna, agad nang isinakay sa mobil ang dalagita bago pa makauwi ang dumukot at ng abuso umano sa kanyang anak. Noon pong panahon na yun, lagi lang po sa kwarto yan, di lumalabas, nakaiga lang doon. Lalo na nung nangyari sa kanya yun, ayaw niyang lumabas pilit sa kwarto, iyak nang iyak sa kwarto. Dahil sa matinding trauma na naranasan ng dalagita sa kamay ni Joel, May 2016, sinamahan ni Lorna ang kanyang anak sa Candaba Municipal Police para formal lang magsampa ng kaso laban kay Joel. Ito po yung naikwento sa atin na talagang positive naman itong suspect na siya po yung gumawa itong insidenteng ito. So before that, ang kwento po ay na-trauma itong ating biktima sa dinanas niya sa suspect natin. At sa tuwing uuwi naman, itong suspect ay sisipingan siya. Mga kapuso, sa medical legal examination na isinagawa kay Jana noong May 10, 2016, nagkaroon ang dalagita ng mga laceration sa kanyang maselang bahagi. Ibig sabihin, positibong ginahasa ang menor de edad. Nang magsagawa na ng investigasyon ng mga otoridad, napag-alaman nilang hindi raw malayo na bukod kay Jana, may iba pang nabiktima si Joel. Nakarating sa amin tong kaso ni
ng akusado na to sa tulong ng mga kanyang kaibigan at kamag-anak. Nagkanda kaagad kami ng aming intelligence research para mahuli itong tao na to. Kasi sabi nung victim, kung hindi daw po mahuli itong akusado, maaaring magkaroon pa ito ng mga susunod na maging biktima. Nagkaroon siya ng lakas na loob na ipahuli na ito. Matapos maging tila bihag ng nakipagkaibigang lalaki online, tanging hiling ni Jana, mapanagot na siya para sa mga ginawa umano sa kanyang pang-abuso. Sana mahuli siya. At sana balang araw na yung mga katulad ko na biktima na makakuha yung hustisya. January 24, 2017, ibinabana ang 2 warrant of arrest para sa 2 kaso ng rape laban kay Joel Tanay. 2 counts of rape kasi ma'am, based dun sa information na nakita namin sa court, magkaibang series po itong pangyayari. So, 2 event po, 2 beses niya na-rape yung victim natin. Sa loob ng 1 dekada, naging pakirapan daw para sa mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group ang pagkahanap sa nagtatago ng suspect. Since 10 years na nga nung nangyari itong krimen, marami na nagbago sa physical anyo ng ating hinanap na akusado. Si Joel Tanay, wala na raw sa probinsya kung saan nangyari ang krimen. Nahirapan po dahil po ilang beses po namin na pabalik-balik dito, nagtatanong kung saan po o sakali pumunta yung suspect. Wala po silang maibigay na impormasyon o wala po kaming makitang lugar kung saan po na nagtago yung suspect. Nang puntahan ng resibo ang bahay na naging saksi sa ginawa umanong pang-aabuso kay Jana, matagal na raw itong bakante at hindi tinitirhan. Parang naging bodega na lang po itong kung makikita po dito sa loob ng kwarto, yung may papag po na nakatagilid, tapos yung mga gamit po sa pananahi po, tsaka mga drawer. Ayon naman sa kapitbahay at may-ari ng bahay na si Ellen, wala raw silang kaide-ideya sa ginawa umano ni Joel sa dalagitan noon. Nagtutugal po, pero po yung mga magandang di nagagawa, wala naman po akong alam. Kasi dito lang po kasi nanay niya, kain, umiinom lang po sila ng mga bata, naglalaro, ganun lang po ang alam ko. Hanggang si Joel, nabalitaan na lamang daw ng komunidad na kabilang na sa most wanted ng Candaba. Mabigat po yung kaso po na 2 counts of rape. Lalo na po kung nabuso po yung bata na sobra-sobra at kung ilang beses po na hinalay po yung bata. Mula po dito sa bayan ng Candaba, Pampanga, nawala sa radar ng pulisya ang suspect. Pagkatapos na ma-verify, dito na po siya muling nakita sa area na ng Calamba, probinsya ng Laguna. Meron kami isang taong nakausap doon na nakapagbigay sa amin ng impormasyon na itong tao na to ay posibleng nandun na daw sa Laguna. At doon nagsimula yung kasunod namin pag-aaral kung paano siya mahanap. Nagtaguman si Joel, mukhang hindi talaga matiis na hindi mag-online. Dito na sinubukan ng CIDG DSOU. Napakagatin si Joel gamit ang isang police asset. Gumamit kami ng isang messaging app kung saan nahanap namin yung profile na itong akusado natin, yung subject natin. So, yung ginamit ng police asset natin, profile ng isang babae na kung saan naghahanap siya ng kanyang personal driver. Dahil maingat pa rin ang suspect, nag-aya pang mag-video call para i-confirm kung legit nga ang kanyang kausap. So, naging mailap siya nung una. Naghahanap siya ng assurance kung na malaman kung totoong tao ba yung kausap niya. Hanggat sa makita niya sa video call na yung mismong kausap niya sa isang messaging app is totoong tao. Doon kami na nagkaroon pa ng panibagong lead at nakuha yung loob ng subject. Mapapahumaling siya dito pag nakita niya yung itsura nito. Artistahin yun, ma'am. Talaga nga namang old habits die hard. Dahil si Joel nag-aya na namang makipag-meet up. Nag-usap sila na kung pwede sila lumabas on time, gano'n. Kaya simpleng kwentuhan. At doon namin nakuha na information kung saan sila pwede magkita. Dinays niya na hindi mahuli kasi natatakot sa safety niya. Sa wakas, nagkaroon na ng pagkakataon ng mga operatiba na madakip ang suspect. Magtagumpay kaya sila? Siyempre, sa tagal ng nagtatago niyan, mabigat yung kasi alam niya, walang bail. So, alertado yan. So, ang gagawin natin, magpo-position lang tayo dito ng spotter. Dito sa area na to. Pwedeng dito, maglagay tayo ng spotter dyan kung masasay na nila yung tao. May 25, 2026, bit-bit ang 2 warrants of arrest kasama ang resibo. Nagtugo na ang CIDG DSOU sa Calamba, Laguna. Pero si Joel
naka-do not disturb mode pa raw at busy sa kanyang pamamasada. May tattoo yun dito sa may kanan ha. Ito, toda. Nang ikutan nila ang lugar, hindi pa nila matanaw ang suspect sa kanyang pinaparadahan. Yung pag-identity ng mga tao, kasi since nga yung mga tricycle driver doon nakasuot ng mga pangontra sa init, salamin, gloves, long sleeves, takip sa mukha. Joel, where na you? Dito na kami! Nang makitang papalis na si Joel para bumiyahe, hudyat na ito ng mga operatiba para huligin siya. Hep, para po, tigil muna sa pasada, sir, dahil your warrants of arrest are here. Pangalan mo. Oh, si Joel Tanay ha. Ina-arresto namin, may warrant pa rin siya. Kaso may pa. Kasama namin siya sa Kagbame, DSOU. Si Joel tila nagulat at natahimik na lamang sa mga pangyayari. Ina-arresto ka namin sa kaso rape. Nilabas ko na branch 45, Liguya Cryo Court sa San Fernando, Pampanga. Pagdating sa opisina ng CIDG, nagsalita na si Joel at nagbigay ng kanyang panig sa amin. Ayon sa kanya, hindi raw rape ang nangyari dahil nakarelasyon daw niya ang dalagitang biktima na si Jana. Naging mag-jowa ka talaga kami ma'am doon eh. Hindi ko naman ini-expect na mangyayari yun na kakasuhan niya ako. Hindi rin daw niya alam na menor de edad pa noon si Jana. Talaga ba, Joel? Pero alam ninyo yung relasyong pinasok ninyo. Opo. Anong alam ninyo naman niya siya? Talagang nagkaroon lang kami ng relasyon ng time na yun eh. Hindi niyo naisip, sir, na minor siya nung panahon na yun? Hindi naman po kasi di ko naman tinatanong mo yung ano eh. Kasi malaking babae siya eh. Pero si Jana maring itinanggi ang mga sinabi ni Joel tungkol sa kanya. Hindi po totoo, ma'am. Nagkarelasyon po ako hindi sa kanya. Sa bata pa po ako noon. Hindi po alam yung mga pinanggagawa ko. Alas 16 pa lang po ako noon. Nakakarap si Joel sa 2 counts ng paglabag sa RA 8353 o anti-rape law. May puwersahang panghalay dito sa ating biktima. So, doon pa lang lahat ng elemento ng rape ay pasok na pasok at ginawa nga tong suspect na ito. Since rape case po yung kanya ma'am, no bail recommended po yan. Mananatiling nakakulong si Joel habang gumugulong ang pagdinig sa kaso. Sakaling mapatunayang nagkasala, maaari siyang mapatawan ng reklusyon perpekta o habang buhay na pagkakakulong. Para kay Jana, na ngayon nasa hustong gulang na, matagal man na naging usad ng ustisya, gumaan na raw ang kanyang loob matapos maaresto si Joel. Para nakahinga na po ako ng maluwag na sa loob ng ilang years, ayun, nakuha ko rin po yung ustisya. Sa wakas nga po na makukulong na siya para sa sarili ko. Kinaya ko po yung ganun na nangyari sa akin. Lalo na sa mga pamilya ko, sa mama ko. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Ipagtanggol ang api, iwaksi ang tiwali. Walang lusot ang may atraso, walang kawala ang abusado. Dahil ang bawat reklamo, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. Resibo, walang lusot ang may atraso.